Kumanta na si former House Speaker Martin Romualdez at ang itinuro niya si dating Senate President Chis Escudero at resigned Congressman Saldico. Ito mga kababayan ang matinding bentang ni Martin Romualdez kay former Senate President Chis Escudero. Pero mukhang hindi na nga ito matatawag pang bentang matapos ang isinagawang press conference ngayong araw ni Mike Defensor at Attorney Levito Baligod kasama ang 18 ex-Marines at ang 4 pang lumabas kung saan diretsahan tinumbok si Chis Escudero na nadeliveran umano nila ito ng maleta. Nagsigawan nga po dyan ang mga nasa venue matapos marinig ang pangalan ni Escudero. Panoorin. Okay, next line. O ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong... Ayan, go. Sarge? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Ninawin mo, parang nabubulol. Ano, kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Ating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged, ha? Baka sabihin na naman nila dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Saldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin sa balikarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Eli Saldico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagdi-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po kay former speaker dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon si Henry Bobina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Martiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Martiksay and then si Ranjit Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street.
Hindi po bababa sa 7. Na mix na po yon, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo, dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si Boss, dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob, then na parehas itlitan, mabilis na lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower noon, then andun kami sa may corner, sa Pereya Street, Coron de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi doon po ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martik yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, pagkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martik yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tisay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya, 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga Oh, ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipe-present. Kumali lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko base sa una nilang kwento ay yun ang babasahin siguro niya. Wops? Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Makasasa Wopan, Pilipino, nasa 8 gulang at tininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pumasok ako sa perbarong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong
December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumada sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong Ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong Ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolontate po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po, kami dalawa po ni Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung
pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po. Yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls, no? So napakadelikado po na equipment yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh. Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Klaro ko lang ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo sir. Nasaan na siya ngayon? Sa ngayon po sir, hindi ko pa alam sir kung nasa Jensen pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pagka-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next. Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan. Diba sa Unit 8 and 9? Sa ano yun po sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima,
etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong ano? Okay. Hello. Hello sir, ako si Rene Boy Julian sir. Ako po yan sir at nakasama ko yan sir si Tap Orly Gutesa nandun kami sa sa Paudi Masinloc. May meeting naman noon sir na sa nasign kasi ako noon sir kay PRP kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun ang mga PR ng mga congressman saka senador. Yan po yung nakasama ko noon siya sir, si Tap Orly Gutesa. Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes sir, cellphone ko kasi yan sir yung Okay. yan sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa Kids Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Juini Cadjao. And then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Thank you. Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir. Maalala ko nga yan, sir. Pumili yan ng libro ng Philippine Law. Yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft. Ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator sa Setadines Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines Makati. Nung tawag doon, nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung Yan tatlo. yung tatlo, sir, na babae, ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Maalala mo kung anong year to? 2023 po, December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Tiksay na kahit ayaw nila, sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuha ng picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes, sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, mayroon po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko, sir, nasa mga 7 sila, 8, sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes, sir. Araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes, sir. Kotse po ni Salto. Kung maibalik nyo po kanina doon, sir, may ginamit po kaming dalawang... Sige pa po, pabalik. Yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan. Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maitas po ito, presidential suite po.
Diyan po nila ini-interview sir yung mga witness na na pinapadala po ni Senador Trillanes at sila po nag-iimbestiga po. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan sir year ano na to sir Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to sir, 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po ito, magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tabgala po, si Sarge Valderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir, pagkatapos ng trabaho nila, iba naman na investigator, papasok dito. Sa makatweet, yung una, December, eto 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5, tapos papalit-palit na po sila bago iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas, hotel pa to ni Saldi nung panahon yan. Yes, sir. Yan rin po yung kasama po yan, karugtong po yan ng sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi yung nagsundo sa kanya sa lobby, sir papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya, nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo nag-meeting dito. Sa Maidas. Yes, sir. Sa Maidas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, lang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir, sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, sir. Correction, sir. Dito sa Maida, sir, puro witness lang po ang witness lang. witness lang ka-meeting nila, sir. Yes, sir. Halos kadalasan lahat mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir, hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maida, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then pagkat natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin? Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Presidential, top floor. Hindi ko nakuhanan, sir, Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya hinahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensen na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, sa may tawag doon
General Katapang siguro sir yung gamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon sir na exclusive lang sa official sir eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito sir yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin sir, police active police po yan. Sino Si siya? Sir Bermundo sir. Siya yung nagdadala sa amin sir na tropa na siya nagdi-detail sir sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes sir, oo sir. Ito yung time sir na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Iyan yung time sir na pumunta kami ng Bucor sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 police po, sir, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Yan po sir yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parati yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Oh, minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses nung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge, Yes, sir. Ilang beses sa public balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik, ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung ano sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir namin sir pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, eh hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, police ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort o isang police na pag dumating ang insidente na may maninitang police sa inyo, police ang haharap? Sir, actually may kasama kaming active na police. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So sila yung pag na-check kayo ng police, sila yung kumakausap sa kapwa police, tama? Actually, sir, wala naman sumisita sa Wala amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir, pasakali. Yun ang trabaho ng police. Yes, sir. Oh, so, Okay, next line. O ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong, ayan, go. Sarge? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Ninawin mo para nabubulo. Ano, kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Go ahead. Sige. Bale, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir, kasi advance team kami nun, sir. Bale, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay.
Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir. Iloilo. Sir, yan. Sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, si Sarge. Sarge, tayo ka para... Di ba ba tayo? Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan Sir, basahin. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Nagatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Yun lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung gumawa niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung gumawa niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung... Isa-isa. Ang kasama mo, Si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. Tsaka Kayong dalawa nag-advance, si Sarge sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ko natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo ang pangalan nila? Nung dalawang Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilik po. Okay. Okay, meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Ang nangyari, advance sila. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size. Iba-ibang, size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam nyo? sa participation. Okay. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang kwan, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir yung backup lang sir na isa din sa nagkumboy yan sa